Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang John, 27 years old, at tambalerina since 2018. Sumulat ako para ibahagi ang kwento ng hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. 2010 nang maging kaibigan ko si Nika. Day 1 pa lang, alam na niyang I am definitely not into girls dahil hindi ako straight. Magkaiba ang ugali namin pero somehow, nag-click kami. Maingay siya, tahimik ako. Mahilig siyang gumala, eskwela at bahay lang ako. Naamoy mo ba? Oo. Yung ganisang lukban. Amoy sunog na bawang. Amoy ano? Amoy alimuong. Ang lakas ng digay. Digay manginginom. Halatang uminom kagabi. Amoy sisig. Amoy Bawakan pulutan. baboy. Amoy pulutan. Magkaiba ang ugali namin pero somehow nag-click kami. Maingay siya, tahimik ako. Mahilig siyang gumala, eskwela at bahay lang ako. Sa loob ng 12 taon, magkasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Hindi pwedeng matapos ang isang araw nang hindi kami nag-uusap. Minsan, inaabot kami ng 8 oras sa telepono. Madalas din kaming lumabas. Sa sobrang closeness namin, pinagseselosan ako ng mga naging boyfriend niya. Kaya kapag may boyfriend siya, ako na ang umiiwas. Sa totoo lang, kontento na ako sa setup namin kaya hindi ko naisip na humanap ng partner. Pero one day, habang nanonood kami ng sine, sabi niya, kapag 25 na daw siya at hindi pa kasal, kami na lang daw ang magpakasal. 24 years old na kami nun. I felt awkward. Totoo na I may have treated her na parang may relasyon kami, pero simula pa lang, malinaw sa aming dalawa na magkaibigan lang kami. Hindi ko siya kayang mahalin nang higit pa sa kaibigan. Simula noon, dumistansya ako sa kanya. I muted her sa social media. Hindi na ako sumasama kapag nagyayaya siyang lumabas. Hanggang unti-unti, nawalan kami ng komunikasyon. Mahirap kasi sa loob ng 12 years, sanay ako na araw-araw ko siyang kausap. Tiniis ko yon kasi parehas kaming tumatanda. Natakot ako na baka dahil sa nabuo naming pagkakaibigan, hindi na niya maisip magpamilya. Ayokong mangyari yun sa kanya. Isang araw nabalitaan ko na buntis na siya at malapit nang magpakasal. Alam ko na dapat ako maging masaya dahil ito naman yung gusto ko for her. Pero nasaktan ako ng bongga. Nahirapan akong tanggapin na masaya siya without me. Nagme-message siya sa akin habang buntis pero bihira naman akong sumagot. Sa ngayon, 1 taon na kaming walang communication. Ninong naman ako ng anak niya pero connected na lang kami sa social media accounts namin. Finally, natutunan ko na maging masaya para sa kanya. I am glad na she is happy sa kanyang married life. At sana isang araw, makahanap ulit ako ng kaibigan na katulad niya. Thank you Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista,
John. Ayan. Okay naman na pala eh. Ganun talaga. Lagi nating sinasabi ito. People come and go. Yes. Seasonal ang ibang mga tao sa ating buhay. Meaning, may season lang kung bakit sila nandyan. Yan. Pagtapos na yung mission nila sa buhay mo, pagtapos na yung season na yan sa buhay mo, edi aalis na din sila. So, dun sa sinasabi mo na sana makahanap ka din ng katulad niya ulit, ng kaibigan na katulad niya ulit, hindi naman imposible yon, 'di ba? So, it's okay. Ang mahalaga na-experience mo magkaroon ng ganyang klaseng BFF, 'di ba? Yes. Ang mahalaga naging masaya ka. Ang mahalaga ay na-excite ka, may kasama ka manood ng sine, makainuman, lahat na ng mga bagay na pwedeng ma-experience sa mga BFF na experience mo. Ganun. Correct. Ganun talaga. May mga tao talagang magtatagal sa buhay natin. May mga tao talagang hindi magtatagal. At may mga tao talagang may itsura. May mga taong walang itsura. Mga ganun. Iba-iba talaga. Ganun talaga yon. Totoo yun. Diba? Siguro for some, parang this is just an ordinary story. Parang pangkaraniwan lang. Plain and simple. Pero kung titingnan natin, napakaganda nung kwentong iniiwan sa atin ng kwento ni John. Yung pagiging masaya sa ibang tao. 'Di ba? Yun eh. Na parang choice mo rin kasi na magalit sa taong yun. Parang pagtitinan mo, ay siya naka-move on or naka-move forward Ayan kaagad na naman siya. sa moving on. Di ba na parang, hindi ako papayag. Dapat nagluluksa pa rin siya. Hindi ako papayag na masaya siya tapos ako nagluluksa pa rin. Yes. So what we learn from your story, John, is, di ba, let's be happy for our friends. Ganun talaga pag plastic. Let's be happy for them. Diba na parang na maging masaya tayo para sa kaligayahan nila. Yes, kasi choice mong maging bitter, choice mo ring maging magagalitin, at choice mong maging masaya para sa ibang tao. Yan. Diba? In this case, parang mas malaya ka eh. Diba? Mas magaan. Oo, correct. Maluwag yung isip mo, diba? Maluwag yung puso mo, parang payapa kang natutulog. Maluwag ka na. Maluwag ka na. Ang pangit. Maluwag ka na, John. Diba? Oo. Ang gaanong story mo eh. Correct. Plain and simple, pero may lesson palang iniiwan sa atin. Meron palang sinasabi. At yun yung sinasabi din natin na kapag ka pala ikaw talaga yung matagal mag-move forward, matagal mag-move on, matagal mag-forgive, yes. 'di ba? Ikaw pala talaga yung nagdadala ng sakit. Totoo. Kasi yung kabilang party, may ibang buhay na eh. May ibang buhay na, masaya na, 'di ba? Nangyari yan eh. Parang and it happens to us. Pero then again, katulad nga ng napag-usapan na natin in the past, partner, na hindi mo naman din mapipilit. Kung ito yung kung gustong namnamin ni John at ninamnam niya yung lahat ng emosyon na sumama yung loob niya, nagtampo ka, nalungkot ka, ganun talaga. May mga proseso talagang magaganap para mas ma-appreciate mo yung pagiging maluwag. Ay, ano ba yun? Kailangan mo maging masikip para maging maluwag. Ma-appreciate. Ano masarap ba? maging maluwag? Hindi. Minsan masarap maging masikip. Ano ba? Hindi, di ba? Parang, paano mo ma-appreciate ang happiness or ang tamis kung hindi mo naman na-experience o nadamdam yung pait. Kumbaga parang mas masaya ngayon yung pakiramdam mo kasi naramdaman mo yung kasikipan ng kalooban, yung kabigatan ng nararamdaman kasi nga hindi ka maka-move on. Correct. Pero isang araw na naka-move on ka, yung truly happy ka na for her, di ba ang sarap sa pakiramdam? Diba? So, maluwag. Ganyan talaga. So, ganyan po. Pag may mga kaaway po tayo, may mga kagalit po tayo, damdamin natin, i-process natin. I-proseso natin. Kailangan din natin maramdaman yun para hindi naman maging matigas yung puso natin. Ganyan. Pero eventually, marirealize mo kapag ka naka-move on ka na, kapag ka dumating ka na sa stage na okay ka na
na okay ka na, mas masarap pala sa pakiramdam yung okay ka na. Yung na-let go mo na, yung nailabas mo na. Kasi maluwag na. Maluwag na. Ano ba yun? Parang ang dami kong naiisip. Kasi naman itong si Jency may pinakita sa akin bago mag-start yung tambalan. Iba tuloy yung naiisip. Iba yung naglilinger sa isip ngayon na maluwag. Kaya at na saka naman masikip. May pinakita kasi siyang video. Share the link naman. Mamaya. Ito na, naisip ko maluwag, masikip, lumabas. Doon tuloy na. Nagpaikot-ikot sa masikip at maluwag. Yung utak ko eh. Pero tama yun doon. Ikaw yung magbe-bear ng burden kapag ka ikaw yung may hatred sa puso. Na-mention niya ba kung ilang months? Di ba parang may na-mention siya ilang months or year, parang 4 years or 3 years later. Invento to. Basta may timetable siyang nabanggit. 1 year. Sabi niya, 1 year na kaming walang communication. Ninong naman daw siya. Ganyan, pero connected sa social media accounts. Pero finally natutunan ko maging masaya para sa kanya. Yan. So, di ba, parang 1 year. Sa kanya 1 year. Yun yung timetable. Isipin mo kung after 1 year, ngayon may galit ka pa. After 1 year, nagluluksa ka pa rin, umiiyak ka pa rin. Yan. Di ba? Hindi magandang lesson na itinuturo sa sarili. In this case, after 1 year, natutunan niya ng tanggapin na nawala sa kanya ang kaibigan niya. Correct. At meron na siyang panibagong buhay. At ikaw diba, din, ibig sabihin, makaka-move forward ka na din, na ibig sabihin, ito niya sabi niya, sana makahanap ulit ako ng kaibigan na tulad niya. Yun. And alam mo, napakaraming plot twist sa buhay. Minsan may mga hindi tayo expected na people who will come in our lives na parang feeling natin kung kailan pa ako naging matanda saka pa pala ako nakakita ng tunay na mas kaibigan. Bata. Ay, ano ba? Ano na ba yung topic? Kung kailan ka nagkaroon ng asim saka naman sila dumating. Correct, diba? Kung kailan ang tanda mo na saka na dami nagkaka-crush sa'yo. Ano ba? Ano na yung topic? Mali, iba. Kung kailan ka tumanda, saka ka nakahanap ng tunay na kaibigan. Yes, may mga ganon. O kaya yung mga, akala mo mga kaibigan mo nung bata ka, yung mga kaibigan na magtatagal, yung pala hindi. Kung kailan ka tumanda, saka ka naging mahilig sa bata. Ano? Mali ba? Mali. Sabagay, yung iba mga bata, mahilig din naman sa matanda. May kakilala ko. Iba na pala. Iba na yung topic. Octopus talaga tayo, Park. Ang dami nating galamay. Ang dami nagsusulputan mga topic. Diba? Pero totoo, minsan, kung nagugulat ka na, akala ko hindi pa ako makaka-earn ng new friendship at this age. Diba? Pero magugulat ka na, ay, plot twist. Akala ko yung mga kaibigan ko dati, nung bata pa ako, na naging kaibigan ko hanggang pagtanda, yun na yun. Yung pala meron kang magiging mas kaibigan kung kailan half part of your life. Kung kailan you are in your 40s, 50s, or 60s. Kunyari, yung mga nagzuzumba. Dati kunyari, hindi ka pa nagre-retire sa trabaho. So, ang mga kaibigan mo, yung mga kaibigan mo sa trabaho, na nag-retire ka, finally, tas nagkaroon ka ng mga kaibigan sa Zumba kasi hindi ka na nagtatrabaho, di ba? Yung pala yung mga kaibigan mo ka Zumba, may makakakuha ka pa pala ng bata sa Zumba. Tama. Ay, ano pa ba? Pwede, tama naman makakuha ka ng bata sa Zumba? Oo, di ba? Batang magtuturo sa'yo mag-Zumba. O kaya batang isu-Zumba ka. May kakilala din po akong ganun. Kung kailan tumanda, saka lumande. Ano na ba yung topic? Ano ba yan? Iba-iba naman. Iba-iba na kasi. Wag mo kasi ako pinapakita ng video eh. Bago mag-umpisa yung tambalan eh. Pag may mahali akong video na napapanood, nadadarang yung utak ko eh. Nadidistract ako eh. Ano ba yun? Hindi, pero truly. Maganda yung plot twist ah. May ganong plot twist na, kung kailan ganitong edad na ako na wala na ako sa school, hindi na ako parte ng isang organisasyon, meron pa pala akong mamimit, tapos magiging BFF ko pa pala siya. O yun na din yung season. So dun sa part na yun, John, na sana makahanap pa ako ng kaibigan na katulad niya, makakahanap ka nun. Ang maganda dito, what if ang plot twist pa, yung mahanap mo na magiging BFF mo, magiging lover mo din. Gets mo? Parang kumbaga, meron ka na talagang... may kakilala din akong ganun. Diba? Nag-retire sa trabaho. DI na. Yan, Kaya pala madalas nag-DI, hindi pala mag-exercise. Hindi pala, ini-exercise pala. Ang mga natutulog na ang mga dati, binubuhay pala ang mga natutulog na mga anes. Ganon. Naging jowa pala niya yung DI. Naging jowa niya. Wala namang masama. Wala naman silang sabit pareho. Yung isa nag-retire. Parang akala natin hindi na ako magkakaroon ng love life. Parang wala nang chance na, di ba, magkaroon ako ng panibagong friendship. Yan, tao
nagmamahal sa akin. Correct. Diba kasi ang dami ng taon na nakalipas. Kasi baka may feeling tayo na ang friendship ay nabubuo lang when we're younger. Hindi Ang friendship can be made buo-buo can be made buo-buo even when we're older. Magugulat tayo na, okay, meron It's maganda na nga yung statement mo. I'm like, yeah. Like, super duper yan now. Diba? I like it. It's really pasok na. Buyak, it's like pasok sa banga. Ganon. Meron ka pang pwedeng maging kaibigan sa madaling salita dyan. Totoo yun. Diba? Habang may buhay, may pwedeng maging kaibigan. Yan ang bagong quotation. Hindi habang buhay, may pag-asa. Wala, luma na yon. Habang may buhay, may pwedeng bagong kaibigan. Totoo yun. No? Kaya tayo lang din po kasi nagsiset minsan ng boundaries natin Diba yung isip lang din nagdidikta sa atin minsan na parang hanggang dito ka na lang. 30 years old na ako. Wala diba? nang pwedeng magmahal. Yes. Wala nang pwedeng maging kaibigan. Correct. Ay, 45 years old na ako, mahirapan na akong mag-apply ng trabaho. Yan, diba? O kaya, 50 years old na ako, hindi wala nang magkaka-crush sa akin. Diba? Ay, nag-retire na ako, hindi na ako magkaka-love life, sa bahay na lang ako. Ay, naku, dami namin kakilala kung kailan nakapag-retire. Diba? Saka nakapag-focus sa love life. Correct. Diba? Nakakuha ng mas bata ulit. Sa truth. Why not? Diba? At yan yung nakaka-excite doon. Yun yung plot twist. May mga plot twist sa ating buhay na nakaka-excite. So, maging open tayo doon. At hindi tayo magiging open sa ganyang klase mga plot twist kung hanggang ngayon, meron ka pa rin bigat, hatred na nararamdaman. Yes, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on. Sa true, lalo at walang halong eklavu. Kaya move on na po tayo kahit hindi madali. Go, go, go! Kaya natin yan! This portion was brought to you by Kahit hindi madali, gagawin natin. May moving on. Ito nga si Jen, sabi niya parang parehas daw kayo. Ang moving on niya, hindi daw tatagal ng 3 business days. Bangko lang. Oo. Oo nga. Bakit? Parang mabilis. Bakit? Oo, parang mabilis siya mag-move on. Meron tong isang beses. Focus nga po natin. Pakita natin kung gaano ka-exotic ang kanyang kagandahan. Ayan. Magiging palawenya na yan. Kaya may may dalang may dalang ganda. may dalang Birhen na birhen, no? Ayan. Masikip. Virgin. Masikip. Ang alin? Alin ang masikip? Masikip ang damit, maluwag ang butas. Meron yan, nung bata pa yan. Nung bata pa yan, tumawag yan sa akin. Ate, sunduin niyo ako. Yung dapa, minutusan akong bumili ng drugs. Drugs sa butika. Drugs talaga. Mga connection mo, ha? Siyempre kami naman. Yung mga nakakausap mo. Siyempre kami naman super sundo sa kanya. Nung binaba ka ba nun sa van? Or basta tumakbo siya. Oo, akaloka talaga, di ba? Tapos pagkatapos na nakamove on na siya agad. Tapos na, pero inutusan siya bumili ng drugs. Ano ba yun? May pag-utos. May mga gano'n na mabilis. Sa tingin mo? Bakit ka mabilis? Ikaw naman yung tanongin namin. Bakit ka mabilis mag-move on? Ano ang dahilan bakit mabilis mong natatanggap ang mga nangyayari? Mga gana. Parang kailangan ko na mag-move on. Kailangan ko na tanggapin. 3 business days, hindi na dapat magtagal. Oo. Nakanggulo talaga. Oo. Example dun sa ex ko, kung saan, nung sinabi niyang maghiwalay na kami, parang the following day, naghahanap na ako ng apartment to move. Oo, ganun na siya. Diba? Oo, as in, sabi niya, naghiwalay kami, te. Bakit? Ayaw mong i-process? Bakit ayaw mong i-process? Kasi pag pinrocess ko siya, ako lang din yung malulugo. Sa buhay. So, imbes na enjoy ko yung every moment na nangyayari sa akin. At Nagsasuffer. may ginagawa na akong mas maganda pa para sa sarili. Hindi mo nagagawa. So, hindi ko siya magagawa. 1 month ako magaganon. So, Pero siya, naka-move on din ba siya na mabilis? hindi. May ganun iba-iba Na talaga. hindi naman natin hindi naman din natin pwedeng sabihin sa kanya, 'di ba? Kaya lang siguro din yung mga tao hindi nakaka-move on agad kasi may mga iba naka-move on agad. Parang ba't ganun? Masakit pa eh. Bago lang, tapos ikaw nag-iisip ka na ng bagong apart. Ilang taon kayo noon? 5, 'di ba? 5 years. Walang iyak moment yun. Oo, wala. Tandaan na umiyak ako. Oo, alam mo kung kailan pa siya umiyak, naiyak siya sa akin. Ate, thank you sa friendship natin. Ganun.
Oh, sa Ilocos. Lasing ka lang, hindi talaga moving on. Yung lasing lang lasing siya. din siya, no? Nakainom siya. Mag-isa lang kasi siya. Tinulugan kasi namin siya. Ang dami niya na nainom bago kami nakasunod, di ba? Feeling ko may mga taong talagang mabilis mag-move on, mag-move forward because they learn from the past. Pwede from din. Their past. Na nangyari na sa kanila ito. At natuto na silang, ayoko naman pabayaan yung sarili ko na palagi nilang ako magluluksa every time na may aalis na tao sa buhay ko. Pwedeng ganun. Pwedeng diba? ganun. Or may sadya talaga, Totoo sa akin yun na parang natuto ka na. ang dami kong laging gano'n. Oo, see? nag-iyak-iyakan ako. You learn from it. You grow, you mature. Yes. Yan. Kaya na ako, Ano ba Diba? yun? Problemahin pa ba kita? Ganon. Correct. Ang dami So na nga. yun yung Nilipat na ako ng Palawan, problemahin pa kita. ang bilis ng mga moving on process. So, 3 banking days yun sa'yo. Oo, 3 banking days yung kanya. Hindi dapat lumagpas. Hindi kasama doon ng holiday. Matagal pa yung approval ng cheque, ganun. Matagal pa. May mga ganun talaga. Totoo yun. At may mga taong tinan mo, inaabot ng years, inaabot ng ano. Although kanya-kanya kasi ng choice yun, kanya-kanya ng perspective. Correct. Depende naman sa sitwasyon yun eh. Depende. May mga tao talagang, kung talagang if you value that person so much, medyo mas matagal siguro mag-move on. Pwede. Or pwedeng, depende sa sitwasyon, depende rin siguro sa nararamdaman mo at that particular point in time, depende rin sa perspective mo. Maraming factors. Ang daming factors, depende din sa feeling ko sa laman ng wallet mo. Oh, pwede May din. ganun na parang hindi ka nakakatulong pag walang laman yung wallet, mas matagal ang moving correct. on. Correct. Or pwede din naman partner na dahil walang laman yung wallet mo, parang mag-move on na ako dito sa isa kasi problemahin ko yung kakainin ko. Pwede din ganun, 'di ba? Correct, nagiging practical ka lang. Correct. Ganun. Si Boss Jamie, sabi niya, ako nga nanood lang ako ng Celine Dion concert sa Vegas tapos divorce. Oh, birthday ko pa noon. May ganun. Mga ilang buwan ka, ilang oras. Mabilis din to si si Boss Jamie. May ganon, di ba? May ganon na. But it doesn't mean, di ba, Jens, ikaw, it doesn't mean that you did not value the relationship. Oo naman. You did not value that person. Meron din akong gamit, cellphone ko nalunod sa dagat. Natanggap mo agad after. Natanggap ko agad, the day itself bago kami mag-check out, bumili. Di ba? Cellphone. Ganon eh. Ganon yung... Sana mayaman lahat. Nakakabili ng bagong cellphone. Na parang, sige, wala na akong magagawa. Nalunod na yung cellphone ko eh. Di ba? Bili na lang ako ng bago. Easier, di ba? Easier yun. Parang easier for me kaysa iiyakan ko, teka sayang yung ano. Although naramdaman mo yun, pero mabilis mong pinagdaanan. Mabilis lang siya. Nang hinayang ko doon sa phone, sayang yung mga contacts, yung mga videos and all. Pero sobrang move bilis on na. lang. Oo, move on na. Sobrang Wala na tayong magagawa. Nahulog sa dagat eh. Paano pa? Yes, correct. May ganyan. Sabi ni Lucky Charm Cortez, thank you very much, candidate number 278. You may now leave the stage, sabi niya. Jens Balbaligo, candidate 278. Dami. Ganun. Sabi naman ni Santiago Misier, before sobrang tagal ko mag-move on. Ngayon, kakapakinig at nood ko ng mga self-healing and life coach Shuva. I've learned na ngayon na mabilis na ako mag-move on. Factor din yan kasi natututo ka din eh. No? Correct. You learn from your, nagmamature ka talaga. May tanong nga si EJ kanina, basahin natin. Ano yung tanong niya? Paano bro kung nagpapahabol lang pala tapos hindi mo hinabol kasi nag-agree ka agad? Correct. Ang sagot ko, depende naman lahat. Depende sa sitwasyon. So, it all depends. Hindi pwedeng conclusive. Ano yung sitwasyon na maghahabol ka versus ano yung sitwasyon na hindi mo hahabulin? Ang sagot ko, if it's beyond my control, mas madali. Kasi beyond your control. Mas madali mo matatanggap na ito na yung nangyari, hindi mo na kailangang, there's no move on process. But if the situation is within my control. Kaya nga, how do you say that within your control? Ibig sabihin, kunyari, if the situation is within my control, moving forward is not applicable. Diba? Kaya,
it's ano siya vague siya partner eh. Ano Hindi. yung particular, hindi, ano yung particular na, kasi 'di ba, paano kung yung babae nagpapahabol lang pala? Or yun nga, nagpapabebe lang pala, or gusto niya lang pala talaga ng appreciation chemelatic, ganyan. Paano mo magigauge yung control mong pinag-uusapan? Hindi yun. control mong topic. That's ano yun, may resolution doon, may solution doon. Kaya That nga, is within your control. Kaya nga, so ano yung solution? Depende kung anong mawo-work around. So yun, walang moving on process, hindi applicable yung moving on process kasi doon. pwede mo pang gawa ng paraan. May solusyon. Ang sinasabi ano yung sinasabi natin, mong parang hindi na to, wala na talaga tong solusyon? Di ba yung mga example natin kanina, patay na yung lola ko. That is beyond my control. Hindi, kaya so mas nga, madali ang mag-move ito nga ang forward. tanong nga ni EJ ay babae. Ang tanong niya nga is karelasyon. Oo. So, depende sa paano magiging workaround. Ano yung control nga? Oh, yun yung may control ka. Kaya nga, may so, workaround. so ibig sabihin, pwede ka pa ring maghabol. Oo, walang move on. Walang move on process. Magaganap. Yes. Oo. So Kasi move on process pwede. is not applicable. Pero kung nategi na siya, di ba, namatay yung aso mo, nawala yung relo mo, wala ka diba, na magagawa mas madali. doon. Yung sinasabi natin, mas madali. So, mag-move on na tayo kasi yes, that tapos is na beyond yan. your control. Kunyari, scam. Kunyari, scam, pera. Yun yung ano, depending, yung sinasabi natin sa workaround mo. Correct. Kaya So, may konta ka pa ba? Kaya pa ba You siyang think habulin? May mahahabol ka pa ba sa kanya o nagastos siya na yung pera? If the answer is no, kasi nagastos na, hindi ko na mahagilap yung tao, it's time for you to move on. Mas madali. Ganon. Diba? Mas madali. But kung nakita mo pa yung tao, umaali-aligid lang sa bahay ninyo o sa Nandiyan barangay ninyo, paligid. nakakausap mo pa, then may Yan. workaround. Moving on is not applicable. Diba? Kasi that's within your control. Yun yung sinasabi natin. So, depende. Depende The talaga sa answer sitwasyon it depends on the situation. It depends upon the situation. Sabi ni nila. Jeffrey Pabilonia, yung barkada ko, nung nag-break silang jowa niya sa North Ave station ng MRT, pagdating ng Quezon Ave, okay na siya agad. Nagbibiro na siya, tsaka tumatawa. Nasa mindset siguro talaga ng tao kung paano niya i-cope yung problema. Yes. Tsaka depende din talaga sa kinalakihan. Lahat depende eh. Maraming factors. Pero yun lang, kumbaga, generally, may mga taong mabilis mag-process. Yung mga taong binababaran talaga nila. May ganon. Sabi ni Norse Zetcor, nung Good Morning Tambalan, nung teens ako, medyo matagal ako makamove on. Pero as I get matured, parang mas mabilis ko nang matanggap at makamove on. Question to ng ng anak ko eh. Kasi meron kami mga family members na nag-move to New York. So, talagang devastated yung anak ko about it. Tapos isang araw tinanong niya sa amin, bakit daw nag-move on na kami, siya hindi pa. Kasi siguro bata pa siya, hindi niya pa nagigets yung, kasi kami gets namin na it's the decision that they made, hindi na namin makokontrol yun, gusto nila talagang gawin yun. Pwede, nung una partner, nagsasabi pa ako ng mga, alam mo, hindi talaga maganda dyan, or nag-ano pa ako partner, nagsasend pa ako ng mga articles tungkol sa inflation, sa lugar na yon, yung mga ganun, kung gaano kamahal ang cost of living, mga ganun, yun yung mga parang kaya kong gawin, but eventually, hindi ko naman na-control kung nag-decide sila to go. So, malungkot yun para sa amin, pero ako naka-move on na ako eh. I mean, tanggap ko na at ilang months lang yun, tanggap ko na wali. Ay, baka nandiyan na yung ate. Nandiyan na yung amin. Nandiyan na. Dumating na. Pwede bang may daling kami? Kasi pupunta na siya ng Palawan eh. Magdadala kami. O, sige, mamaya. Dadalhin ka daw niya, Kuya Nick. Daling ka daw niya. Pwede daw ba sa Palawan? Mukhang bagay si Kuya Nick doon. Oo nga, parang bagay. Anyways, yun. Ano yun? Ako, naka-move on ako, pero kinalungkot ko rin yun ng saglit lang din pala. Diba? Oo, depende talaga. Ng ganon. So, depende sa sitwasyon. Correct. Iba-iba talaga. Kaya hindi siya one size fits all. Hindi, walang fixed na pagkakataon. Depende depende din. Pwedeng itong pagkakataon na to, okay sa'yo, mabilis. Pero dito sa sitwasyon na to, baka hindi. Diba? Parang ganon. Depende talaga. So, walang tama o mali. And it's not a problem. Wala siyang... it's not a problem. Kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayong life na kinapalolooban para malaman kung madali or mabagal or matagal ang pag-move on. Ako siguro mas madali ako maka-move on kapag
hindi ko masyadong mahal yung tao. Parang okay. Ayun, pwede yun yung gauge kumbaga mo. parang Pwede yun yung gauge. okay, hindi ka naman masyadong mahalaga sa akin. So, bakit naman ako magbababad sa'yo? Parang ganon. Pwede rin ganon. Pwede Mga yun yung gauge. Depende talaga eh. Sa decision making din, ganun. Di ba may mga taong ang bilis-bilis mag-decide. Mm-mm. May mga tao ding ang bagal mag-decide. Di ba? Parang, teka, ano pa bang hinihintay mo? Kailan ka magdedesisyon? Di ba? So, kanya-kanya din. Maraming factors kung bakit matagal. Kasi yung iba, pinag-aaralan mabuti, lahat ng angulo, chine-check. Di ba? May mga tao namang hindi. Pag nag-decide ako, yun na yun. Paninindigan ko na lang. Iba-iba. Ganun. So, kanya-kanya po talaga. Sa madaling salita. Okay? May isa-shoutout. Sabi ni Luis, yung reaction mo yung makokontrol mo, hindi yung outcome or other people's circumstances. Yes. Correct. Sabi ni Red, people come and go. Lahat ng BFF ko, nagkahiwalay na kami in the end. Tsaka minsan pa, yung hindi mo talaga expected, din ha? May magiging kaibigan pa pala ako. Kala ko ito lang yung pwede kong maging kaibigan. Sabi ni Catherine Nunez, ako hindi. Emote kung emote. O, di ba? May ganun din. Ang cute talaga ni Lolo Rino. O siya, may shoutout ka pa dyan, partner. Dapat ito nasa gitna eh. Yung mesa. Wala siya sa gilid. Oo, parang Na-realize ko pala. Dapat nasa gitna siya. Dun sa plano ba? Gitna sa gilid? nasa gilid talaga. Dapat nasa gitna. Pero ito naman kasi gagawin nila to sa labas eh. Ihabol mo na. Hindi Oo na, nga. contractor ka daw. Sabi ni Catherine Nunez, hindi ako emote kung emote. Hindi ako emote ng emote? Hindi, binasa ko na yan. Binasa mo Ako na ba hindi. Emote kung emote. O yun, may ganun. May mga tao talagang gusto ninanamnam eh. Emotera, ganun. Hindi, iiyak ko to. Basta hindi mo na ako kakain. 'Di ba? Desisyon 'yun eh. Hindi mo na ako kakain. Teka, tatawagan ko muna yung mga kaibigan ko at kailangan damayan nila ako kasi kailangan nilang malaman na broken-hearted ako. Kailangan ito ay isang bagay na dapat i-zoom natin, 'di ba? Oo. Meron ako mga kaibigan na gano'n eh. Chill lang, may mga kaibigan akong chill. Tapos meron din ako mga kaibigan na gusto namin yung mga malalalim na usap. Napag-usapan natin lahat ng mga, i-emote natin lahat ng mga bagay-bagay. May ganun din. Kasi may mga emotera talaga. Oo. Diba? And you cannot blame them. Yes. It's their way of, Coping. coping. Para, di ba, para namnamin yung pinagdadaanan nila. And hindi yun, hindi mo sila pwedeng i-blame doon. Sabi nga ni Julius Nocon, as you grow older, you will realize na mas marami ka pang ipaprioritize at gawin rather than mag-breakdown ng napakahaba. Normal lang na mag-breakdown. Hindi normal ang magtagal ka dun. Correct. Tatambayan mo ba na matagal o dadaanan mo lang? Ito, sabi ni Cedric Bautista, ako din mas madali makamove on sa love. Kasi hindi ko naman yun kaano-ano. Naranasan ko Oo kasi. nga naman, tama naman. Oo, sabi niya, naranasan ko kasi na masaktan emotionally ng mga kapamilya ko. At hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-move on. So, ito rin yung example. Sa love, mabilis. Mabilis siya naka-move on. Hindi ko naman kaano-ano yan. Pero dun sa sakit na dinulot ng kapamilya, ang tagal. Hanggang ngayon, hindi pa nakaka-move on. Iba-iba. Good morning, Tambalan, sabi ni Rod Apostol. Magandang umaga din sa'yo. Morning, morning. Kita mo. Ayan. Okay?
Okay na ba, partner? Babayad na ba tayo? Babush. Babush ha. Babush ka. See ya. See ya. Bye.